Sumainyo ang Panginoon. Ako ang pagkain nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ito yung sabi ni Jesus. Hindi lang ito kasi iba na yung mga kapatid na hindi katoliko ang kanilang pagkaintindihan. Salita, yung salita ng Diyos, hindi yung pagkain. Ay, hindi na mo. Maliwanag mo ito ng alin. Ito ay tumutukoy maliban doon sa salita ng Diyos. Kaya nga ako yung iba natin mga kapatid, wala na banal na Eucharistia. Sabi nga ako namin sa pag-iiwag natin, may dalawa tayong uri ng mesa. Yung table of the Word of God, yung the table of the Holy Eucharist. Sila wala ng table of the Holy Eucharist. Ito na lang ang naging table nila. Table of the Word of God. At maliwanag na sinabi ni Jesus natin, ang pagkain na ito ay kung babasihan natin mula pa sa karanasan ng mga Israelita. No? So, saan yun? Kung pinahayag mo sa unang pagbasa na anong sabi na, ipapakilala ko sa inyo ang isang pagkain na hindi nyo pa nakikilala. Alam nyo, kapag ang tao ay naglalakbay, kayo kung sakali mo kayo nagbibigay o nagturo, makakita kayo ng iba't ibang uri ng pagkain. Pero yun ay pinakilala sa kanila ng Moises. Yung pagkain nila sa namin, tinatawag natin mana. At yun ay bahagi yun ng kanilang karanasan. Bilang bayan ng Diyos, lalong-lalo na sa kanilang paglalakbay mula Egypt hanggang lupang pangako. Sinasabi natin lupang pangako sa malalang sinasabi Israel. Pero ngayon, kung mapapasigan niyo sa mapa, ay Israel and Palestine. Kasi sinabi na. Pero bahagi nyo kung saan ang pagkain na nilipan, yun ang naging pagkain nila. Kaya kung bakit sila nakarami sa lupang pangako, ang pagkain na galing sa langit. At ito rin yung pinagbabasihan na hindi namamanig natin ngayon sa dakilang kalistahan na ito. At ito ay galing sa langit. Bahagi yun ang sabi nga namin na rin, ito yung isang biyaya na langit na pagkaloob ng Diyos sa atin. Ano yun? Yung kanyang presensya. Dumisan may mga tao sa ipatan bakit mahirap labanan na ang kasalanan. Wala kang lakas. Ano yung isang lakas? Magsimba ka. Kung walang handang, tumagdang ka lang naman yun. Ano lang naman yung handang? Dalawa lang naman yung handang. Ano yung handang? Yung may kasalanan ka malaki. Kung may kasalanan ka malaki, maumpisan ka. Huwag ka muna tumanggang na bumunyon. Pero kung wala kang kasalanan malaki, tumanggang ka ng komunyon. Ano pa yung isang handang? Yung tinatawag natin Eucharistic fasting. Yung isang oras ng pagkaimulo na hindi nakakain at uminom, maliban lamang ng tubig, isang oras bago ka magkumunyon. Pero kapag wala noon, tumanggang ka ng bakit? Yung magbibigay ng lakas sa atin. Kasi yung lakas sa natin hindi lamang spiritual strength. Hindi lamang lakas ng espiritu, lakas ng katawan. At sa natin makuha pagdagdag natin ng banal na komunyon. No? Bahal ko rin. Kaya wag ko kayong magdama kung bakit yung sinasabi ng namin, tao lang ako. Sabi nga, wala akong Diyos sa iyo. No? Kasi tao mo lang.
Kaya nga, kuminsan kapag may sasabi ng iba na, tinanggap mo na ba sa Jesus bilang Panginoon na nakapagligtas? Kuminsan tayo, naiiyak tayo sumagot. Dapat yung sinasagot natin, tinanggap mo sa Jesus. Every Sunday, hindi lamang sa utak, hindi lamang sa kaya, hindi lamang sa puso, pati sa tiyan. Tinatanggap natin sa iyo ng tinapay ng alak. Bahagi ko na ibinibigay sa atin ang buong kapal. Kaya lang, ba't hindi natin masagot yun? Hindi natin na re-recognize. Hindi natin na-recognize. Tinatanggap ko pala ang Diyos. Kasama ko pala ang Diyos. Biyaya pala yun yung nagkakaluwag sa akin. At ulitin ko ulit. Tanging tayo lamang, mga Katoliko Kristiyano, ang nagsasabi namin sa Jesus, physically. Kasi yung iba, sabi nga narito sa Jesus, spiritual. Pero sa atin, hindi siya spiritual na narito, physically. At nais niya makibahagi sa amin. Saan nyo? Ng isang maliit na tinapay. Bahagi, bakit gusto niya tayo makasama? Kaya lang, bakit nawawala tayo ng bukas? Hindi natin kasi kinikilala yung biyaya na ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa akin. Kaya ano yung sinabi nito? Tandaan ninyo, matibang kanin ninyo ang alaman ng anak ng tao. Naman, kaya nga, sinasabi ko sa komunyon, katawan, at dinulin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bumuhayin sa huling araw. Kasi yun ang maging lakas natin. Paano natin paglalabanan ang kapangyarihan ng demonyo at ng kasamaan? Kung wala tayong kapangyarihan, ang lakas na tayo sa Diyos. Saan tayo nakuha? Hindi natin makuha sa sarili natin. Yun yung binibigay sa atin. Nabiyaya ng sakramento ng banal na Eucharistia. At bahagi ito, tayo magpasalamat ng biyaya ng kaloob ng Diyos. Ito'y nangyari sa walang kamunan. Nagkasama kami yung instrumento na orden ng pagkapari. Tanging pari lamang ang pwedeng makagawa noon, na ang tinapay, ang kapirasong tinapay at ilang palak ng Adam ay magiging katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Halimbawa kung talagang naiintindihan natin yung biyayang ito, dudumugin ang lahat ng ating misa. Bahagi ko. Pero yun na naman ang makukuha natin. Kaya nga kapag may mga tao nanghihina, kalimutan yung mga tao nanghihina, kaya sabi nilang nakalimutan na ako ng Diyos. Hindi. Yun ang pakiramdam namin. Why? Dahil hindi natin nakikilala yung isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, yung biyaya ng kanyang pagkanarito sa anyo ng minapayan ng alam. Yung mga tao na wala ng pag-asa, sabihin nyo, magsimba kang mag-aralan nito. Kung wala akong handang, tawagdan ka ng komunyon. Kung may handang, mangumpisal ka. Bahagi ko yun. Eh, sino magpapalakas sa atin? Wala itong magpapalakas sa atin. At ibigay nyo sa banal na Eucharistia. Kaya, bahagi nyo. Kaya yun ang mag-sustain sa atin. Katulad ng pag-sustain ng Diyos sa mga Israelita na makarating sila sa lupang pangako, hindi lang magsusustain sa amin para tayo makarating sa amin. Sa langit. Kasi wala tayong lakas kung ang pagpapasaya namin natin ay ang sarili natin kakayanan.
kinakailangan lumapit tayo kay Jesus. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. At bahagi natin at nawa ay tayo ay mabigyan niya ng lakas sa biyaya ng dulot ng Kanyang katawan at buhay. Bahagi yun, maaaring hindi niya kaya niya mapapansin. Pero tinitiyak ko yun ng ating Panginoon, kaya kaya ibinigay ang sakramento ito para hindi lang pakinaban. Bakit tayo? Talagang bibigyan tayo ng lakas, biyaya ng pagkanari dito ng Diyos. Physically, hindi lamang mentally, hindi lamang spiritually. Narito siya. Sabi nga ako sa banal na kasulatan niya, sinong lalaban sa atin kung kasama natin? Do we really believe that? Bahagi ito. And do we really believe na kasama natin ang Diyos sa anyo ng tinapay at tinatanggap natin tuwing tayo matutunan?